ng naiiwan. Matanaw ka lang sa mga YouTube karon, grabe na kaliberal ng mga preachings. I am touched and grieved by the preachings of the former fundamental churches. Yung mga pastors na talagang noon ay umaapoy na talagang napaka-fundamental separatist pa ang preaching. Ngayon tignan mo sa social media karon, nakita mo ang mga wali puro na lang tickling the airs, leasing men, trying to get money, trying to gain support para lumaki lang ang offering, para lalaki lang ang kanilang ministry, ay gagawa ng lahat ng gimmick ang simbahan ngayon para lang i-please ng tao. Iilan na lang na mga simbahan ang natitira. Sabi nga ni Pastor Magprangalan sa aking pastor, nabuti ako halos ang Cebu City sa akong awali. And I do not know, hindi na pwede ako mag-change kung ano yung nakupya ko noon, kung ano yung naumpisahan ko, at nagiging strong pa ako, nagiging strict pa ang aking kagwali. Imposible na yata na ako'y mo lubad pa, na ako'y change pa. Sabi ko, ayaw pagpangandak, ayaw pagpasinuna. Kaya ang alam ko ni anang mga una sa atin noon, na mas grabe pa na sila ka-fundamentalist. That's the reason tayo sumunod sa yapak nila noon. Pero ngayon nawawala na sila. Money can change our character. Compromise after compromise. And many other things can change us. Suddenly, pag hindi tayo maganda, it's only by the grace of God. Siya mag-hear sa una, dili ko ka to. Ngayon anak mo karon, kaliberal. Ngayon mo karon, kawalang gumpa sa pagkalagad sa ino. Ito ang mga desisyon. Wow! Something has changed your heart. Something has already changed your attitude. Nabigyan na ang disobedience, nabigyan na ang distress, nabigyan na ang deception. Nga naman, himo ka na ang desisyon. Tungod kay wala ka ng salit sa Ginoo. Ayaw pangandak, ayaw pasigaw, nagpuno ka ng doktrina, wala ka natakot sa yaman. Wala ka ng doktrina. Sa unas na mabigil ka niya, sa unas na pagbukaw niya, ang iyong kinaroy, you can easily change. In a matter of minute, in a matter of second, you can change your road either to spiritual practice or to spiritual growth. So dyan ka kapunta. Saan ka katulong? Ang road na pupuntahan is death. So the next line, the last line. So dyan ka kapunta. Walang kadagugan sa tao na naglakaw sa road to spiritual growth. Once disobedience is in your heart, once you have that attitude of disregarding correction, once you distrust the Lord, once you desert God, there is no way for you to be successful. There is no way for you to be victorious in your Christian life. You are going to the road to death. Doon kapunta ang buhay mo sa kamatayan hangtod mo abot ang panahon. Nabilig ka na kalikabot. Marami ng mga believers na nag-try, kaya ko ba ito? Monitor lang mo niya ako, bubalik lang mo niya ako sa Ginoo. Asa na? Asa na? Hinay-hinay. Iliagdan ang buhay ng isang believer. Very automatic. You start a decision, a little here, a little there, and then later on, dahan-dahan nawawala na yung love mo, nawawala na yung seriousness mo, dahan-dahan mag-absent ka na sa simbahan, dahan-dahan wala ng prayer life, dahan-dahan wala ng Bible reading, dahan-dahan hinay-hinay ka until mapuno ng mga bagay na negative ang buhay mo at yan ka na pagkatanin mo in spiritual death. Amen. Do not walk to that road to spiritual growth. Avoid those four things tonight. Amen. Huwag mong lakawan ang apat na hagdan ng spiritual growth. Disobedience, disregard, distrust, and deception. The only way to be preserved from spiritual growth is to have a big
people contact and service to God. Ayaw pa hindi ang Bible reading mo. Ayaw pa biya sa prayer life. Church services, bantayin na dili mo ma-minimize. Gabon ng panahon na sa kumukuha ng prayer meeting, Sunday night, total mature na ko, ayaw ipiyatin ka na, ay once, may hinay, mawagpang na, muabot ang kabunan sa ating mga pangalan. Ito po ang atong mga ulo at dito sa word service tonight. There is only one road to avoid spiritual ruin in your life, and that is communion with God on a daily basis. Surrender to God by way of communion and say, Lord, ikaw lang ang may kahon na makatagot sa akin. I-preserve ako, Panginoon. Marami na ang mga nagmarcha sa daan ng spiritual ruin, mga kapatid. Isa na dyan ang nasyon sa Amerika. They are dying and praying, going down to a great bridge. And they do not know na ang kanilang tinatakbuhan ay sira na palamataan na patungo sa kamatayan ng nasyon na ito. It started with the nation of Israel, and now America. Of course, ang England and other European countries na nadaanan ng revival noon ay sa ngayon wala na. Ilang nasyon sa Asia ang mayroon pang freedom of religion kasama ng Pilipinas. Pero lalong lumalabot na ngayon ang ating sitwasyon. Sad to say, many churches in our country are playing with God through liberalism, through the usage of perverted Bibles, approval of mga laws that is abominable against God. Ilan na lang ang naniwan ng mga simbahan na nanatiling true to their faith and practice. At sa isa tayo, isang Anabaptist na manatili, nakatapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili ngayong gabi. Ask yourself tonight. Are you guilty of the four things that I have discussed? Are you guilty of what God said in His Word? She obeyed not the voice, that is disobedience. She received not correction, that is disregard. You disregard correction. She trusted not in the Lord, that is distrust. Spirit of unbelief, doubt. And finally, she does not hear the Lord. Instead of coming to God, you turn your back from God. You desert from God. Ang apat na ito ay posibleng tumatago isa yan, tumatago sa puso. Namamahay yan na parang gagamba at gumagawa ng sabi. Yang mga wet, ngalikan mo, yan ang sisilo sa iyo pag hindi mo ma-destroy yung gagamba na yan na gumagawa ng kanyang bahay sa loob ng puso. Pag naputos na yan ng wet, ang puso mo of disobedience, disregard, distrust, and deception, darating ang panahon na mahirap na. Huwag mo lang sirain ang bahay ng gagamba. Ang mga word na yan, ang una mong sirain ang gagamba mismo para hindi nagagawa ng sakot. At siya ang magtuok na limuon niya. Siya ang magpagahan sa
Diyos lang ang nakaalam. Where do you stand tonight? What kind of spirit do you have before God? Are you like this woman in our text? Inabot pa mga itson, saan ka may road to recovery pa? Bumalik ka sa Diyos. Maaring nagbugnaw na ang imong pagmahal sa iyong Bible. Maaring nagbugnaw na ang imong pagmalagat sa Ginoo. Sa gawas, nakasmile ka pa, but deep inside, there's broken spiritually. At ikaw lang ang nakaalam, ano nakalayo ang distansya mo sa Ginoo. Karong na gabi, ibalik ka na. Have the road to recovery. Return to God. Surrender yourself and your will to God. And God will restore you back. Yan ang kayuhan sa ating Diyos. Nasa diya magbubalik ka kanila. Anda ang Diyos na restore ka na. Open ang kanyang duwa ka kamo. Nag-announce siya sa Matthew 11, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ganyan, kabait, kagrasyado, kamabiyaya ang Diyos na pinagpilikuran natin. Sa ayaw at sa gusto natin marami pa ang mabiktima ng road to spiritual growing in the coming days. Hindi natin ito pigilan dahil ito ay part sa prophecy. Marami ang tatalikod sa pananampalataya. Marami ang mabiktima ng jabdo, nalalayo at maniwala sa mga doktrina na hindi nabibigay. Marami ang hindi magpailalim sa koreksyon ng Panginoon. That's the reason we can expect more falling away in the last days. What about you? Tanungin mong sarili, ako ba'y matibay? Ako ba'y talagang tumitig na hindi madala na apostasiya sa huling araw nito? Bakit kapatid sa Panginoon? Lubot mo ang bakos mo kumbaga sa ating sinulpihan. Be closer to God every day. Read your Bible. Pray. And then be discerning. Kaya minsan, ang discerning natin ay mapulod lang. Hindi na tayo makadiscern na nandiyan na pala tayo tumalakad sa daan ng apostasiya. Panginoong Diyos, maraming salamat sa reminder ngayong gabi. Na sana, Panginoon, pagaya ng aming napag-aralan, hindi sana kami mabiktima. Hindi sana mabuhay ang apat na bagay na ito na naging dahilan kung bakit ito ang nagdala ng spiritual growth sa iyong napiling nasyon, the nation of Israel. At ngayon, sinusundan ng Amerika at marami pang nasyon ang sumusunod nito. Walang respeto ang apostasiya. Kahit na lupang kalaki ng nasyon, napakatibay na nasyon, napakalaking simbahan, hindi ito gumagana sa oras na kami ay mabuta, mag-blind sa mga bagay na ito dahil lang sa aming pagiging careless o kaya hindi nagiging discerning sa mga bagay on the daily basis, Panginoon, na nawawalan ng aming vision sa iyong salita. Hindi na kami nakikinig ng iyong salita. Hindi na namin sinusunod ang mga bagay na dapat sundin. Hindi kami nagpapailalim sa iyong correction. And we do not trust in you. And then, minsan,